Mga idol, ang pag-usapan naman natin ngayon kung paano ina-adjust yung minor o yung idle speed. Pero sabi ko nga, pag nagpapa-adjust tayo nito, mas maganda nagpapa-adjust tayo sa mga shop o yung doon sa mga kilala natin na may device na inilalagay sa mismong motor natin para nasusukat ng tama yung RPM o naiseset ng tamang timpla yung minor natin. Pero pwede natin yung gawin na tansya lang using screwdriver. Yan. Pero bakit nga ba nag-a-adjust ng minor? Ano nga ba yung parang ibang mga cost niya? Kung bakit kailangan natin na i-adjust yung minor o taasan yung minor. Minsan kasi pag mababa yung minor, yan yung kapag naka-idle tayo, yung hindi tayo nagre-rev, namamatay yung motor natin. Pwedeng isa yun. Pwede naman minsan kapag di ba pag mababa ang minor, uma-under tayo, tapos mag-neutral tayo kasi liliko tayo, ganyan, tapos mamamatayan tayo. Pwede ring mababa din kasi yung minor nun. Yun ganon. Yun yung mga pwede, pero syempre yung mga iba-ibang problemang namamatay, may kanya-kanya yan na na dahilan. Pero ang pinaka minsan kumbaga parang pinaka basic na pwede natin na i-adjust is yung minor. Yan, tignan natin kung saan ina-adjust yun using screwdriver. Pero yun, bago natin simulan, baka may mga kailangan kayo sa motor nyo, mula sa shampoo, yan, side mirror, yung street king, safety holder, lahat. Visit nyo yung profile ko, tas may shop doon. Yan, baka naman. Visit nyo lang doon, baka may kailangan kayo doon. Baka nandoon na, yun, gamitin nyo na lang din po yung shop po natin. So, simulan natin kung saan ina-adjust yung minor. So, punta muna tayo dito sa mismong makina natin. Yan, katulad ng mga cover na yan, tire hugger, yan, meron din sa shop, baka kailangan nyo. Yan, pag sisilip tayo dito sa makina natin, dito sa, mas kita dito sa panggilid o sa may airbox natin. Pag tututukan mo yan sa ilalim, yan, nakikita nyo tong may parang green na to, ito. Yan yung ina-adjust. Kumbaga, pipihitin natin yan mamaya. Ayan, teka lang, nawawala sa focus. Yan, yung may green na to, yung tornilyo na yan. Yan. Yan yung ina-adjust. Pinipihit yan ng counterclockwise kung tataasan natin. So, saan ba pinipihit yan para mas abot natin? Dito po sa loob. Sa upuan po natin, yung under seat o yung compartment po natin. Pag binuksan po natin yan, pati yung bag, meron yan sa shop. Yan, talaga nagbebente. Yan. Mapapansin nyo po dito sa compartment natin, meron pong ito. Yan po yan, dahil po may butas yan, para dun po sa minor po natin. Yan. Pag inalis po natin yung takip, yan, tatanggalin po pa. Yan, bili lang yan. So, may butas. May makikita po kayo dyan na screw, na parang yan, Yan. Pag tinusok nyo po dan yung screw, yan, tapos pinihit nyo po ng counterclockwise, yung salungat sa ikot ng oras, pag ganun po, yan, ayaw mag-focus, yan. Suot nyo po doon, tapos ikutin nyo ng pag ganun. Konti-kunti lang muna po para matansya nyo yung tamang RPM. Kasi sabi ko nga po, nasa tansya lang tayo, wala po tayo ng mga device na nakikita mismo yung number ng tamang minor po natin. So, paano ba natin malalaman yung tamang minor o yung idle speed natin na RPM? Kung mapapansin nyo din po sa compartment, may sticker yan dito. Yan. Kung dyan, may nakasulat po dito sa umpisa, tingnan ko mapapakita ko, idle speed neutral. Iyan. Ito. Ayan. 1,700 to, ayan, na RPM. So, iyan po, pag may device na ginagamit yung sa mga shop po natin, may kinakabit sa ating motor, yung doon sa mismong kung saan din nagre-reset ng ECU. Tapos po nun, dahil mababasa, pag naka-start po yung motor, tapos pinihit na po nila ng counterclockwise, makikita na po agad doon na iseset na po nila ng mga nasa 1,700. Yun po. Yun po kumbaga kaya mas madali din po at mas tama yung nagiging minor po natin. Ngayon po, kung wala naman po tayong ganun, sabi ko nga po, tansya-tansya lang. Kaya ang pihit, muna po, pihitin natin ng konti. Tapos, start po natin yung motor. Tingnan po natin, kumbaga, yung vibrate niya o yung hindi na ba siya namamatay kapag naka-idle. Kahit hindi mo i-rev, hindi na ba siya namamatay. Tapos, isa po sa pwede nating batayan, kapag in-start natin yung motor natin, tapos, di ba po, umiikot to yung gulong, umiikot ng konti. Yan, normal po yun. Pero dapat, kung alam po natin na parang tama na yung set ng minor po natin, kapag umiikot po yung gulong at hinawakan yung ganyan, huminto siya, yun, pwede po nating masabi na tama yung timpla na natin ng
ng minor o pwede na yon. Dapat humihinto siya pag pinigilan natin na ganyan. Pero yun, kasi nasa tansya nga lang po tayo, wala po tayo ng device. Kaya ang pihit po, counterclockwise, unti-unti lang po. Tapos tignan po ulit natin, buhayin ulit natin yung motor. Tapos pakiramdaman po natin, hindi na ba siya namamatay kahit naka-idle lang. So yun po, ganun lang naman pong nag-set ng minor pag tayo-tayo lang po. Pero sabi ko nga po, mas advisable pa rin kung sakali para maitama yung timpla yung ginagamitan ng device. May isinasaksak po dyan. Kaya doon po talaga nakakatulong yung mga trusted mechanic natin o mga shop po natin. Iba pa rin po yung may pansilip gamit yung device or computer na inilalagay mismo doon sa ating motor. Yun po. Pero kung kailangan na po natin mag-adjust, kahit nga sabi ko tansya lang, pwede naman po yun. Tansya-tansya lang. Kaya konti-konti lang po yung pihit. Tapos start po ulit. Yan. Tapos tignan po natin yung response ng motor po natin. Yan. Sana po nakatulong mga idol. Yan, para dun sa mga minor na adjustment po natin. Thank you, thank you.